Patuloy po tayo sa ating paglilingkod sa inyo lahat. Nandito po tayo sa part 2 ng ating mensahe. Apollo Kibuloy, Eliseo Soriano, at Eranio Manalo, mga kampon ni Satanas. Ito po ang mga kulto ng mga kulto. Apollo Kibuloy, kung sakalang napapanood mo ang video ito, at ikaw Eliseo Soriano, at ikaw Eranio Manalo, kayo tatlo ang kulto ng mga kulto. 10 impyerno kulang pa na paglagyan sa inyo sa dami namang kaluluwang nagdurusa ngayon sa impyerno at nagdudusa pa, at yung mga mapapaniwala nyo pa ang may impyerno sa plato. Walang pagsalang. Kayong lahat may impyerno kung di nyo iwanan ang mga kultong ito. Umalis na kayo hanggat may panahon. Hanapin nyo ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, kung sino man lamang ang maghahanap sa akin at magtitiwala ay kanilang masusumpungan ako. Tuloy po tayo. Apollo Kibuloy, hanggang kailan po ninyo sasabihin sa mga taong katotohanan? Ito mga kalokohan na mga pinag-iimbento nyo na mga katuruan na walang-wala sa Biblia, appointed son of God. Saan kayo nakakita sa Biblia? Sa impyerno nyo pinagkukuha ang mga katuruan ito? Bilang ng araw ninyo, Ginoong Apollo Kibuloy, susunog kayo sa impyerno, na kung saan nandun sa impyerno mga uod ay hindi namamatay, sapagkat kayo ang pagkain ng mga uod. Ang mga apoy doon hindi namamatay, sapagkat kayo ang panggatong. Apollo Kibuloy, masyado kang napakasama. Kalakuan, kabalbalan ito yung mga pinaggagawa mong ito. Pinagluluko mo ang mga tao. Ilang milyon na ang nasa impyerno ngayon dahil sa kalokohan mo, magbuhat ng tinatag mo itong kultong ito. Ilang milyon pa ang pupunta kung magpapatuloy ka sa iyong kasamahan. Sabihin mo na sa mga tao ang katotohanan. Apollo Kibuloy, hindi totoong appointed son of God ka. Nananaginip ka lang, binabangungot ka lang. Gumising ka na sa pagkabangungot mo, Apollo Kibuloy. Matagal ka nang binabangungot. Kulto ka ng mga kulto. Wala kang kawala sa impyerno. Tandaan mo ito, Apollo Kibuloy. Hindi ka makakawala sa galit at puot ng Diyos. Yung mga kalakuan, mga kabalbalang pinagagawa mo. September 13, 2003, the Father declared to the world that He has found His residence here on earth in the person of His Son, Apollo Kibuloy. Kalokohan, kabalbalan. Gagamitin mo pa yung John 14 verse 6 na I am the way, the truth, and the life. Ikaw na ngayon yun. Ikaw ngayon ang daluin ng kaligtasan. Ikaw ngayon ang mouthpiece ng Diyos. Ikaw ngayon ang audible voice ng Diyos. Ikaw na ngayon ang appointed son of God. Apollo Kibuloy, nahihibang po kayo ng gusto. Binabangungot kayo. Kayo mga miyembro ng kultong ito. Padala nyo sa kultong ito ang video nito para mapanood niya. At Apollo Kibuloy, pag uwi ko dyan sa Pilipinas, magharap tayo. Kahit sa lugar, kahit sa impyerno, dulo ng impyerno, hindi kita uurungan. Kayong tatlo, hindi ko kayo uurungan. Mga kampong kayo ni Satanas, mga kampong kayo ng demonyo. Panahon na ho pong malaman ng mga taong katotohanan. Kayong tatlo, kulto ng mga kulto. Kahit sa 10 impyerno, kulang pa na paglagyan sa inyo. Hindi kayo makakataka sa galit at puot ng Diyos. Apollo Kibuloy, nahihipang ka. Binabangungot ka. Sa kang hangal sa harapan ng Diyos. Sa ginagawa mong panlalokot, pandaraya sa mga tao. Kalokohan, kabalbalan. Alam mo ba pinagagawa mo, Apollo Kibuloy? Alam mo ba kung sino ang nilalapastanganan mo? Si Yesu Cristo, ang anak ng Diyos, na ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Alam mo ba kung sino siya? Okay, Apollo Kibuloy, kaya mo ba kahit na isa lang o dalawa sa ginawa ng Panginoon Jesus? Kaya mo lumakad sa tubig? Ha? Hoy, kung ikaw mga anak talagang appointed son of God, kaya mo lumakad sa tubig? Ha? Kahit sa batya lang, sugado, hindi mo magagawang tumayo doon. Sugado, malulunod ka. Kaya mong buhayin ng mga patay katulad ng ginawa ng Panginoon? Kaya mong magpakain ng mga libo-libo mga tao sa ilang pirasong isda at tinapay? Ngayon, kaya mo magpakain ngayon kung gagamitin mo pera ng mga taong naloko mo, pera ng mga taong nadaya mo, pera ng mga taong nakumbinsi mo, na brainwash mo. Napakalaking kalokohan itong ginagawa mo ito.
ka makakatakas sa karat at buhat ng Diyos. Kalokohan at pabalbalan itong pinagagawa mong ito. Sinasabi ko sa iyo, Apollo Kibuloy, 10 impyerno kulang pa na paglagyan sa iyo. Kayong tatlo, Apollo Kibuloy, Eliseo Soriano, at kayo, Ginoong Eranio Manalo. Sumisigaw na ang mga kaluluwang dinala nyo sa impyerno. Kayo mga miyembro ng kultong ito, ng mga kultong ito, hanapin nyo ang katotohanan. Iwanan nyo ang kultong ito. Napakasimple ng kaligtasan. Binayaran na ni Kristo ang ating kaligtasan na namatay siya sa krus. Hindi ang mga kultong ito. Puro kalokohan, puro kabalbalan, puro fake ang tatlong ito. Kinagamit lang kayo. Apollo Kibuloy, Eliseo Soriano, Eranio Manalo, ngayon po masaya kayo ngayon, maligaya kayo. Nagpapakabungkot kayo sa pera ng mga tao na loko nyo. Nakatira kayo sa mga mansion, magagara ang mga tirahan ninyo. Napakasarap ng pagkain nyo araw-araw. Samantalang ang mga miyembro nyo halos namamatay na sa gutom. Nakatira kayo o sumasakay kayo sa mga magagara, mga sasakyan na milyong-milyon ang halaga. Samantalang ang mga miyembro nyo kahit na bisikleta wala silang masakyan. Nagpapakasawa kayo ngayon. Nagpapakabundat kayo ngayon sa kasaganaan. Pero pansamantala lamang yan, sinasabi ko sa inyong tatlo, mananagot kayo sa Diyos. Hindi kayo makakatakas sa galit at buong ng Diyos. Lahat ng mga kaluluwang nadaya ninyo, lahat ng mga kaluluwang naloko ninyo, pananagotin niyo sa Diyos yan pagdating ng araw. Sa iyo pa rin, Apollo Kibuloy. Kalabalbalan, kalakuan, kasinungalingan. Di ba naman napakalaking kabalbalan ito? Na kung hindi ka pinanganak, kung wala ka, hindi pwede magligtas ang Diyos. Na inintay muna niya, September 13, noong 2003 lamang kanya natagpuan, nakilala. Anong kalakuang kabalbalan ito, Apollo Kibuloy? Paano na yung mga namatay bago kayo pinanganak? Pero sabihin, bilyong-bilyong kaluluwa muna ang pumunta sa impyerno bago umpisa ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Hindi ba napakalaking kabalbalang kalokohan itong ginagawa ng ito? Kayong mga miyembro ng kultong ito, huwag po kayong habang buhay na magpaloko sa mga tao ito. Sapagkat po ang isang katotohanan, kung di nyo iiwanan ng mga kultong ito, kung di nyo lalayasan ng mga kultong ito, may impyerno kayong lahat. Kasama kayong masusunog ng mga kultong ito. Apollo Kibuloy, napakaliwanag po ng sinasabi ng Biblia. Ephesians 2:8 and 9 and chapter 2 verses 8 and 9, for by grace we are saved by faith, not of our own good works. Sa biyaya lamang tayo ng Diyos maliligtas. At pagkatapos sasabihin mo, ikaw ang daluyan ng kaligtasan. Sinasabi mo na ikaw ang conduit, ikaw ang mouthpiece ng Diyos. Kapagpalan, kaibangan, lahat ng ito mga pinagagawa mo, Apollo Kibuloy. Nandito ako ngayon sa Utah, USA. Kahit saan, magpasabi ka lang, makikipagkita ko sa iyo. At harap-harapan sasabihin ko sa mukha mo, ikaw kampung ka ni Satanas, ang kanang kamay ni Satanas dyan sa Davao City. Bilang na bilang ng araw mo, ginawang Apollo Kibuloy. Sana sabihin mo na sa mga tao ang katotohanan. Kung halimbawa magsisikat, sabihin mo sa mga tao ang katotohanan at hindi ka napatawar ng Diyos dahil sa dami ng kasalanan ginawa mo. At least bago ka mamamatay, Apollo Kibuloy, at bago ka maimpyerno, makagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa-tao. Daang-daang libo pang maliligtas mo kung sakasakaling sabihin mo na sa mga tao ang katotohanan. Dahil kung hindi, lahat ng kaluluwang pupunta pa sa impyerno, sugradong hahanapin ng Diyos ang kalandigo sa iyong mga kamay. Apollo Kibuloy, kampon ni Satanas, anak ng demonyo. Kailan pa mo hindi ka pwedeng maging appointed son of God, sapagkat hindi nag-a-appoint ang Diyos ng kanyang anak. Hindi siya diktador. Si Jesus Christ ang the only begotten Son of God. Yun ang kanyang posisyon, yun ang kanyang title. Hindi siya in-appoint para maging anak. Ikaw ang anak ni Satanas. Magpapatuloy po